Ay kay bumili sa tindahan, nakita mo yung totoy, nilapastangan ng lola, minura, at nakita mo walang ginawa yung lola sa loob ng tindahan. Medyo hindi maganda ang dating sa'yo. Opo. Anong ginawa mo? Pinagsabihan mo yung bata? Opo. Bigla po sumulpot yung si Bebesyo tanod sa likod, no? Tapos bigla po niya akong dinuro, sinabi na nagsisimula ka na naman ng gulo dito. Dinura ka ng tanod? Isitayin, opo. Inaano ko lang yung karapatan kong bilang isang tanod, sinasaway ko lang kayo. Ginagampanan mo yung trabaho mo, entonces parang yan ang gusto mong sabihin. Talagang tungkulin mo bilang tanod na panatilian ang katahimikan sa lugar na walang away. Parang ganon. Opo. Humihingi ng patawad, no? Humihingi ng paumanhin sa'yo. Okay ba sa'yo? Hindi po sir, hindi ko po tanga kasi kilala ko na po siya eh. So ayaw mo siyang patawarin? Gusto ko po siya ganun, para harapin niya kung ano yung mga kasalanan niyang ginawa. Anong disiplinang bibigay mo sa kanya? Gusto ko siya matanggal sa pagkakatanod. Lumapit po ako dito para ireklamo isang tanod na si Bebesyo Mabini. Noong April 25, ng gabi, nakatambay po ako sa isang tindahan kung saan po sinaway ko yung isang bata na minimura na po yung kanyang lola na nakisuyo lang nag-abot ng lagayan ng pera. Tapos maya-maya po, binura na po ako ng bata hanggang sa hindi na po ako nirespeto kung ano nang pinagsabi niya. Yun po ma'am, yun, nilapitan ko na yung bata kasi sinabihan ako ng di maganda ng bata. Saka po lumabas yung si Bebesyo Mabini na nagpapakilalang tanod. Dinuro-duro niya ako ma'am. Ano, nagsisimula ka naman ng gulo dito? Ganun siya ma'am. Sabi ko, anong gulo? Naninita ka, hindi mo naman alam ang nangyayari. Hanggat hindi po siya na-aksyonan, to si Bebesyo Mabini, hindi po ito titigil sa pagiging siga-siga dyan sa lugar ng Maning na akala mo, nabili niya yung lugar. Barangay naman po, kapag hindi daw po pumunta yung tao, wala daw po silang magagawa kung ayaw siya sumipot. Ang pinagtataka ko lang po ma'am, bakit hindi po nila mapa-attend yung tao na tanod po nila? Gusto ko lang po sana ma'am, na mapaharap itong tanod na to para maliwanagan kung ano yung galit niya sa akin at kung bakit hanggang ngayon nagkukulong dugo niya sa akin. Wala man akong ginagawa sa kanya. Ay kay bumili sa tindahan, nakita mo yung totoy. Parang nilapastangan ng lola, minura. At nakita mo, walang ginawa yung lola sa loob ng tindahan. Doon na parang medyo hindi maganda ang dating sa'yo. Opo. Anong ginawa mo? Pinagsabihan mo yung bata? Opo. Huwag mo naman mura yung lola mo. Okay. Pinangalay nag-aalaga sa inyo, nag-aasikaso. Tama naman, tama ka naman doon. So, ano nangyari pagkatapos nun? Tapos sinabihan niya na ako ng Kung ano. sa akin, hanggang sa mamaya, nagmura na. O hanggang sa may sinabi na po siya, hindi na po maganda sa pandinig ko, kaya ko po nilapitan. Then tinanong ko po siya para ulitin niya kung ano yung sinabi niya, para po marinig ng mga pinsan niya, tiyahin niya, na gano'n ang sinabi niya sa akin, hindi niya inulit po. Hanggang sa bigla po sumulpot yung si Bebesyo tanod sa likod, no. Tapos bigla po niya akong dinuro, sinabi na nagsisimula ka na naman ng gulo dito. Minura ka ng tanod? Isitayin, opo. Nakita ng tanod? Hindi po. So bakit nakialam ng tanod? Umiyak po bigla. Umiyak yung totoy. Natakot sa'yo? Opo, galit na po kasi ako sa ginagawa niya sa akin. So parang nagwala ka na doon? Hindi naman po wala. Kunti lang, parang napalakas ang boses mo na may inaakma ka na, sige ka, ulitin mo ulit. Parang ganon. Ito na, ano sinabi ng tanod sa'yo? Nabigla na po siya sumulpot. Ako na naman daw po nagsimula ng gulo. Alright, so okay. So baka hindi lang kayo nagkaintindihan ng tanod, di kaya? Lagi po siyang ganun, sir. Mainit ang dugo niya sa akin simula po nung Okay, sige, para malaman, patas at parehas tayo rito. Ano? Magandang umaga sa iyo, Mr. Mabini, Mr. Bebesyo. Good morning po, sir. Nung nakita ko po siya na dinuro niya yung bata sa ulo, tapos inaktihan niya na sasampalin niya yung bunganga. Kaya bigla ko siyang pinuntahan. Bakit mo sinasaktan yung bata? Bakit mo sinabing sinasaktan? Kasi po, bigla niya dinuro po, acting na sasampalin niya yung bunganga. Aakma siya na parang sasampalin yung bunganga. Opo. Parang inaamba. So hindi niya naman sinaktan yung bata. Hindi po, pero dinuro niya po yung ulo. Parang tinulak niya yung ulo. Hindi naman binatukan, hindi naman dinagukan or Hindi naman po. Ako naman po, bilang isang tanod po, sinaway ko lang siya. nakialam ka lang bilang tanod at sinasaway mo lang si Sherry. Opo, opo. Alright. Ganun lang po yun. Pwede ba namin kayo pag-ayusin na lang dito para medyo magkaayos kayo? Pwede naman po. Alright, sige. Baka pwede kayong dalawa mag-uusap ngayon. Sige, ikaw, Bebesyo. Humingi ako sa iyo ng pasensya kung ano mo nasabi ko sa iyo na pagmumura. Naano ko lang sa sobrang galit ko lang po yun eh. Humingi lang po pasensya na lang doon sa mga ganun. Hindi kita pinag-iinitan dito. Okay. Inaano ko lang yung karapatan kong bilang isang tanod, sinasaway ko lang kayo. Ginagampanan mo yung trabaho mo, entonces parang yan ang gusto Opo. mong sabihin. Nagkataon Opo, lang, opo. Talagang tungkulin mo bilang tanod na panatilian ang katahimikan sa lugar na walang away. Parang ganon.
Opo. Alam mo ako, sumasaludo ako sa mga tanod. Sa lahat ng mga kawawa ata ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, pinakakawawa, mga tanod eh. Kasi maliit lang, peranggot lang ang sweldo ninyo eh. Tama? Opo. Allowance lang, hindi ba? Opo. Mahirap ang trabaho, hindi ba? Opo. Alright, sige. Humihingi ng patawad, no? Humihingi ng paumanhin sa'yo. Okay ba sa'yo? Ay, hindi po sir, hindi ko po tanga kasi kilala ko na po siya eh. So, ayaw mo siyang patawarin? Gusto ko po siya ganun, para harapin niya kung ano yung mga kasalanan niyang ginawa. Anong disiplinang bibigay mo sa kanya? Po, yung gusto ko siya matanggal sa pagkakatanod. Pag ang taong humihingi ng paumanhin, sigurado ka maayos naman, talagang totoo yung makatotohanan yung sinasabi mo, sincero ka sa iyong paghihingi ng paumanhin kay Sherry. Opo. Sa parting yan, kung talagang di mo siya mapapatawad, may istorya akong sasabihin sa iyo. Pakinggan mo na maigi habang nakikinig po kayo. Ang isang tao, kapag ayaw niyang magpatawad sa taong humihingi ng kapatawaran, yung taong ayaw magpatawad, mananatili siya sa loob ng kanyang selda. At yung selda na yon, kinukulong niya ang sarili niya at gusto niya manatili roon, nandun yung put at galit, bihag siya ng kanyang emosyon, naghihima siya ng matatabang rehas sa loob ng selda. Pinapalaya kita sa selda, patawarin mo ang taong humihingi ng kapatawaran, pero ayaw mong magpatawad, may karapatan kang manatili sa loob ng selda, nahawak mo ang susi ng selda, na ayaw mong lumabas kasi gusto mong manatili roon, gusto mong maghimas ng matatabang rehas, gusto mo yung maput at galit na lumaki pa yan, ang taong di marunong magpatawad, may problema tayo. Baka ikaw yung may anger management. Baka siguro kailangan mong may makausap na mga dalubhasa, paano ba? Huwag masyado. Kasi pag ganyan, lahat na lang tao sa mundo, pag hinalaan mo na lagi silang mali, kung minsan pag ang tao tulad niya, humihingi ng paumanhin, humihingi ng kapatawaran, ayaw mong patawarin, sino ang may problema? Siya o ikaw? Sa nakikita ko, humingi siya ng patawad. Ayaw mong patawarin. Gusto mo ng hustisya. Wala naman ako makitang inhustisya. Ginamgampan na niyang trabaho, hindi mo gusto. Pero kinakausap ko ngayon, sinasabi niya, humihingi naman siya. Pakiulit na ulit, Vivencio, humihingi ka talaga ng kapatawaran sa kanya, ulitin mong paghingi ng kapatawaran second time para marinig ng mga tao na ikaw, sincero, humihingi ng kapatawaran, naintindihan ko. For the second time, ulitin mo yung paghihingi ng paumanhin sa kanya. Pasensya ka na to kung anong sabi ko sa iyo nung ano. Kaya ako humingi ako ng pasensya sa iyo dahil kasalanan. Kung nagkamali ako sa iyo yung pananalita. Nakita mo? Umaamin ng pagkakamali. Ang taong umaamin ng pagkakamali, natutuwid niya mali niya eh. Pero yung taong hindi umaamin ng pagkakamali, uulit-ulitin niya yung maling gawain niya. Sino ang may mali? Siya o ikaw? Siya sir. Hindi, ikaw pa rin eh. Sa parting to, humingi ka ng hustisya. Wala akong makitang hustisyang hinihingi mo kasi put at galit meron ka eh. O sige po, ako'y tatanong po sa inyo. O sige, tanungin mo ang mga viewers natin tsaka yung mga sa online natin. Sabihin mo, tama ba itong ginagawa ni Sherry na parang humihingi ng paumanhin? Kanino po kayo boboto? Sige. Siguro para sa mga nanonood ngayon, lagay nyo siguro sa ating comment section kung kanino po kayo mas mumapanig. Kay Sherry o dito kay Vivencio? Ang tao ang magsasabi, majority kung sinong may mali. Para sa akin, iiwan muna natin dyan. Pag-isipan mo na lang, hayaan natin yung mga tao votation, ha? Pero pag-isipan mo ng maayos, mas gusto mo bang sa loob ng selda? Selda na kung saan, ang taong ayaw magpatawad at galit, siya na mismo nagkulong sa sarili niya sa loob ng kanyang selda. Ang ginawa mo yung selda. Kasi yan, medyo kinakain ka sa loob. Okay? O? Gusto mo ng ganon? Ayaw. Yan ang gusto ko, nakatawa ka kanina. Marios. Kanina, para kang binagsak ka ng... alam mo, guwaping ka naman pala pag nakatawa ka eh. Sus Mariosep naman. Yan ang gusto namin sa iyo, ha? Usap tayo pagkatapos nito, ha? Yes sir. Okay. Sige, Carl. Okay, at least medyo maloob na ba sa kalooban mo? Okay naman po sir. Maganda. Handa naman po ako magbatawad. Okay, usap tayo sa baba, ha? Okay na, ha? Sige, sige. So dyan tayo nagtatapos dito sa reklamo na ito. Ito ang mas pinalakas, mas pinalawak ang bagong ipabida mo helpdesk.